Misis ko, nosebleed. Kasi Englishera po yan. Kaya baliktad kami. Nalilito po kami. Amen. Basta alam ko pag sabi niya, maglaba ka na, yun na. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Amen. Open your Bibles to Romans chapter 4. Tumayo po tayong lahat, and what a privilege to be here and open the sacred word of God. Romans chapter 4. Amen. Romans chapter 4, and we'll begin reading verse 16. Romans chapter 4, verse 16. And what a privilege na makasama kayo sa inyo pong revival night na hinaharap na anniversary. Romans chapter 4, amen, verse 16. And we'll read from verse 16 down through verse 20. Romans chapter 4, verse 16 down through verse 20. Gawin po natin responsive reading, meaning I'll read verse 16 and you read verse 17. And then salit-salit po until we arrive sa verse 20. Kung nakuha niyo na po, would you say aloud amen? Amen. Romans chapter 4, verse 16. The Bible says, "Therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all." Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Amen? Basahin natin muli ang verse 20. This time, sabay-sabay tayo sa verse 20. Ready, read. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Amen. Let us pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you for your love, your goodness toward us. Salamat po that we have a copy of the inspired and preserved and living Word of Almighty God. Lord, alam po namin na ang goal na hinaharap po ng church na ito ay hindi po kaya ng, through the strength of the flesh. We must be empowered by the faith of the living God. And so Lord, we pray tonight na kayo po ang magbigay ng tagumpay. And we thank you, Lord, sa tagumpay na Lord Supper. We pray na preparado ang bawat puso sa inyo pong gagawin, lalo po sa araw ng linggo. We pray tonight will be a night of revival at commitment of participation ng bawat membro ng simbahan na ito to see a great victory in the name of Jesus sa Sunday. Lord, we ask you all these things. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. You may be seated. Pwede na pong maupo ang bawat isa. Amen. Amen. And what a privilege to be here. First of all, I want to say an advance happy 3rd church anniversary sa CBBC Imos. Amen. And I'm happy na for the first time, ako'y nakarating dito at ako'y raw po ang unang mag-preach sa imbagong flooring. Amen. Wow, what a blessing. Amen. At unang beses ko pong makarating dito at unang beses din sana kanina na after many years makanood ulit ng sine. Amen. Kasi kala ko, wow, sine sa Baptist. Amen? Tapos hindi natuloy. Amen? Kaya tuwan-tuwa kami ni Pastor dito sa harap. Amen? Makakapag-sine kami ulit. Amen? Kasi yung huli, mga 90s pa eh. Hindi na kami updated, pero baka mamaya makapag-sine pa rin. Amen? Doon na revive yung iba. Okay? Pero it is a great privilege to be here and we're looking forward to Sunday sa gagawin ng Panginoon Purito. And I'm privileged na have a small part to encourage you sa gagawin ng Diyos dito sa Sunday. So ito pong maging usapan natin. Hindi po ako magpipreach ng masyadong matagal kasi pag akyat ko rito, siniko ako ng misis ko, huwag ka masyadong matagal. Amen? Amen? Totoo po yun. Bawal magsinungaling sa church. Amen? At, pero bukod doon, alam ko marami kayong gagawin at preparation. At habang nakaupo nga kami, narinig ko sa likod ko, may nag-uusap, uuwi pa ako, magsasain pa. Amen?
Amen, ma'am? Okay lang yan, ma'am. Amen? Ganun talaga. Amen? Amen. Amen. Ako nga po, may labada pang naghahintay. Amen? Okay, so hindi tayo masyadong magtatagal at magsasahin pa si nanay. Ako yung maglalaba pa. Okay? Pero itong usapan natin, hindi kayo mag-uusap habang nagpipreach. Amen? Kahit isasain pa yung pag-uusapan. Amen? At hindi kayo matutulog habang nagpipreach. Amen? Bagkus kayo ay mag-amen habang nagpipreach. Amen. Okay. O, yan po. At hindi tayo masyadong magtatagal. Our title today, if you're taking notes, is this, A Revival of Forward Faith. Napakaganda ng theme for the year, Forward. And of course, we go forward by faith. A revival of forward faith. Now, we need faith that is revived. We need faith that is alive sa Christian life. Lalo po sa anniversary, kung magkakaroon ng tagumpay, it will not be through finances. It will not be through fame. Amen? It will not be by feelings. It must be by faith. Amen? Meron po tayong awitin sa hymnal natin. Faith is the victory. Amen? At bukod pa rin na sa Bible po yun. Amen? That faith, this is the victory, our faith that overcomes the world. And so, a revival of forward faith. Apat na bagay lang po at tayo iuwi at magsasain at maglalaba. Amen? Number 1 na po, kung may amen. Number 1, makita po natin sa Bible ngayong gabi is, this is the point, the vitality of faith. The vitality of faith. Now, alam po natin yung English na vitality. It means the quality of being alive, amen, active, enthusiastic, and full of energy. Yun po ang vitality. Amen? Kaya nga may vitamins na iniinom para magkaroon ng vitality. Amen? Pero sa Kristiyano, ang vitamin spiritual is the Word of God. Amen? It's B-I-B-L-E. Lahat ng bitaminang spiritual ay nasa loob ng salita ng Diyos. And so, the vitality of faith. You see, the reason faith gives the victory is because, first of all, of the vitality of faith. Now, sabi po ng Bible, without faith, it is impossible to please Him. So, it is vital sa Christian life ang aspeto ng ating pong pananampalataya. Amen? Pananampalataya. It is important that we have a faith that is energetic, a faith that is dynamic, and a faith that is excitement. Kaya, ang Christian life is always positive because faith is positive. Amen? Faith is never negative, but it is grounded always in the Word of God. Vitality means dapat may aspeto sa ating Christian life that is dynamic, that is always on fire, that is energetic para sa Panginoon. And ayaw ng Diyos that we have a faith na para tayong nasa funeral. Amen? Hindi po. You see, if our faith is alive, if our faith is living, then our Christian life will also be full of joy, unspeakable, and full of glory. So napakalaga sa Christian life o sa tagumpay ang faith. It's all tied into faith. Amen? You are limited to the size of your faith. Kaya nga po, sabi ng disciple, nung nalaman nila ito, sabi nila sa Panginoon, Lord, increase our faith. Amen? Yung iba sa atin, Lord, increase my budget. Increase my one hand. Mauutang. Wala nang salita. Increase my height. Amen? Kasama na ako doon. Amen? How about, Lord, increase my faith. Amen? Because faith can move mountains. And so, ang panalangin dapat ng Kristiyano is, Lord, increase our faith. Amen? Thank God, bagong lugar, puno na. Amen? Wow, another challenge. Amen? Nahaharapin. And so, our faith must always be on the increase. And today, makita po natin sa ating teksto dito sa Romans 4, at ganoon din po sa Hebrews 11, we see the listing of the faith of Abraham. Now, si Abraham po ang ating tatay sa pananampalataya. Hindi po tayo Hudyo. Hindi din ako Hudyo. Ang Amerikano is not the chosen people. At ang Pilipino is not the chosen people. The Jewish people, that Abraham was the founder or the originator na sa kanya inumpisa ng Diyos ang lahi ng mga Hudyo. Pero doon na isilang ang tagapagligtas. Amen? And so, He is our Father of all of us in the faith. And so, meron po siyang maituturo sa atin sa kanyang buhay about having a legacy of faith para sa Panginoon. Una, makita natin ang kanyang background. At sa background niya, makita po natin lahat tayo qualified to be used of God in a great way by faith.
Because first of all, ang kanyang background ay makasalanan. Napakasahol po ng background ni Abraham. Si Abraham po ay nasa isang pamilya na tagagawa ng Diyos-Diyosan sa Ur of the Chaldees. Ur of the Chaldees ay maraming sinasambang Diyos-Diyosan. And his father is a great idolater. Pero tinawag siya ng Diyos na umalis sa idolatry na yon and to serve the true God. Bukod pa ron sa kanyang background, makita po natin, tinawag siya ng Diyos nung siya ay 75 years old. Amen? Ilan po rito 75 and above? Amen? Wala. Wow. Babata pa natin lahat. Amen? Amen? O si Nana, magsasain pa si Nana. 86. Wow. Amen? Pat parang mas energetic pa kayo, Nay, kaysa sa mga ito. Amen? Amen? Wow. Nasa sinaing yun. Amen? Pero, 75 years old si Abraham nung tinawag. So, dito pa lang kaya, sa umpisa ni Abraham, makita po natin na walang taong masyadong masahol ang past at walang taong masyadong matanda para gamitin ng Diyos. Amen? Lahat tayo ay pwedeng gamitin ng Diyos. Amen? Kung sumunod lang tayo sa kanyang boses and we say, Lord, by faith, ako ay magpapagamit sa iyo. Amen? Amen! That's the vitality of faith. Isipin niyo po, si nanay, 86 years old, pero malakas pa. Amen? Nagsisimba pa. Amen? At magdadala ng bisita sa linggo. Amen? Bakit? Meron siyang vitality na hindi galing sa vitamins, hindi galing sa manunggay, galing mismo sa Diyos. Amen? It's the vitality of faith. Faith ay nagbibigay sa atin ng kakaibang lakas. Amen? Faith in God invigorates us. It empowers us. It enables us to live the Christian life. Isipin niyo po si Caleb, 85 years old. Si Caleb sa Bible. Pero sabi niya pa rin, aba, I want that mountain. Amen? Sabi niya, walang higante dyan na hindi kayang talunin ng aking Diyos. Amen? Susugurin ko yan. Kaya sa mountain na hinaharap na parang imposibleng goal sa anniversary, dapat bawat Kristiyano ay magsabing, Lord, I want that mountain. Amen? Lord, I want to reach souls for the Lord Jesus Christ. Walang imposible with faith in an almighty God. And so, yung mainit na pananampalataya ay nakakapagbigay sa atin ng panibagong lakas. Kahit ano ang iyong edad. Amen? Sabi ng Bible, for the which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Kumbaga po, kahit puti na ang iyong buhok, kahit bawas na ang iyong ngipin. Amen? Kahit crispy na ang iyong buto. May nagsabi, ay. Amen? Kahit mahina na ang tenga mo. Kahit malabo na ang mata mo. Nay, gwapo ba ang nakikita nyo ngayon? Malinaw pa talaga ang mata nyo, Nay. Amen? Amen? Kahit ano na ang kalagayan mo, listen, you can still have faith that is strong in God. Amen? Kaya po, we are without excuse. Lahat tayo. Kahit anong past mo, kahit anong edad mo, kaya kang gamitin ng Diyos. Why? Because of the vitality of faith. Isipin niyo po, tingnan niyo muli dyan sa ating talata sa Romans 4, ay si Abraham daw ay talagang maedad na, pero he staggered not at the promise of God, but was strong in faith. Tingnan niyo po dyan ng verse 19, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old. Sabi niya, kahit nung nag-100 siya, hindi pa rin tapos. Amen? Hindi pa rin tapos. At gumawa ang Diyos sa kanyang buhay. Kahit tilang wala ng pag-asa sa verse 18, who against hope believed in hope. Listen, I don't know kung sino dito ang nanghihina, pero there's hope for you. Amen? There's hope for you. Lahat tayo nakakaranas ng discouragement. Lahat tayo nakakaranas na yung faith natin, yung tangke ng ating faith ay parang mababa na at parang lubat na. Amen? But thank God tonight ay kayo ay sumama sa revival night. Amen? And tonight, God will increase your faith once again. Amen? Once again, ang kailangan lang naman natin ay ipanalangin si Diyos, Lord, increase my faith. Amen? Increase my faith. Kung wala ka ng faith, nako, delikado na ang iyong Christian life. But thank God for the vitality of faith.
I don't know kung sino po rito, baka ikaw ay discouraged na, baka ikaw ay may mga taong iniwanan ka sa ministry, baka nanghihina ka na, baka gusto mo nang mag-backslide, baka plano mo na after anniversary ay magba-backslide ka na, but tonight you will receive a revival of faith in the Lord Jesus Christ. Amen? It gives a vitality upang ikaw ay makapagpatuloy sa Panginoon. Amen? Amen. Number 2 na po, kung may amen. Not only the vitality of faith, but number 2, the voice of faith. The voice of faith. Ang boses ng pananampalataya. Sabi po ng ating Bible, Abraham believed when he heard the word of God, when he heard the promise. Sabi so doon din po sa Hebrews 11 patungkol kay Abraham, by faith Abraham when he was called out to go, sumunod po siya. You see, Abraham heard the voice of God. Ang tunay na pananampalataya, hindi po religious, hindi po ritualistic, hindi po rationality, kundi ito lagi ay galing sa boses ng Diyos. Amen? True faith is rooted in the Word of God. This is the source of faith. This is the voice of faith. Ano po sabi ng Bible? We know the verse. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen? There is no way to strengthen your faith apart from the Word of God. It is the voice of faith. Kaya nga po, mahalaga every Sunday morning, every Sunday afternoon, every Sunday school, every prayer meeting, amen? Mahalaga ang Word of God. Now, maraming vitamina, umiinom ng maraming vitamina at baka i-prescribe sa ng doktor. Inumin mo ito para sa iyong vitality. Inumin mo ito isang beses sa umaga, isang beses sa gabi, at isang beses sa tanghali. Amen? Well, why don't you read the Word of God? Isang beses sa umaga, isang beses sa tanghali, at isang beses sa gabi. Amen? Because it is your spiritual vitality. At minsan ang doktor nagpe-prescribe din ng mega dose. Amen? Kaya nga po, tuwing revival, it's time for a mega dose of the Word of God. Amen? Para mag-increase ang ating spiritual na vitality. You see, the devil fears a Christian who is strong in faith. Mahina si Abraham sa maraming bagay. But when he was strong in faith, God used him in a mighty way. Kaya mahalaga po, personal Bible study, personal Bible reading. But listen, something happens special when you hear the preaching of the Word of God. Kaya you should always support your pastor. Mga membro dito, at ang mga membro ni pastor, dito rin po sa lugar na ito, dapat you support always the man of God kung saan ka naroon. Because the preaching of the pulpit may special na ginagawa ang Diyos. Amen? Bakit, pastor? Kasi po, sabi ng Bible, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. You see, it's the voice of faith. God's Word infuses you with faith. It increases your faith. It informs your faith. It invigorates your faith. And it ignites your faith. Kaya kung nandito po kayo ngayon and you still believe the Bible is the Word of God, would you say aloud, Amen? Amen. It is the voice of faith. Ang boses ng pananampalataya para sa ating mga buhay. Now, in the book of Genesis, we read this phrase paulit-ulit. The word of the Lord came unto him. Maging sa boses ni Abraham. Go quickly in your Bibles in Genesis chapter 12. Please go with me to Genesis chapter 12. Makita natin ang unang kumilos ang Diyos sa buhay ni Abraham. Genesis chapter 12. Mal, hindi pa ako masyadong matagal? Okay. Amen. Genesis chapter 12. Now the Lord, and verse 1, now the Lord said unto Abraham, you see, kinausap siya ng Diyos. The Lord said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Si Abraham ay anak ng tagagawa ng Diyos. But thank God, look what it says, the word of the Lord came unto him, or the Lord said to Abraham. Amen? Aren't you glad may dumating na punto sa buhay mo na kahit anong background mo ay umabot sa iyo ang salita ng Diyos. Amen? The word of the Lord came unto you. Baka ikaw ay naglasing dun sa kanto, baka ikaw ay nasa sabong, amen? Hawak mo pa yung manok, baka ikaw ay nagpaunlak sa simbahan, pero somehow, may soul winner or may preacher, somehow the word of the Lord came unto you. Amen? At simula sa puntong yon, lahat sa buhay mo ay nagbago na. Amen? At pag hindi pa nabago, binabago ng Diyos. Amen? And that's what happens sa buhay ni Abraham. At makita po natin dito, sa call of Abraham, that
tatlong gagawin ng Diyos. Now look again dyan sa Genesis 12, verse 1. Kinausap siya ng Diyos, the Lord said unto him, the voice of faith. Now look at verse 2 and verse 3. May tatlong I will na statement ng Diyos sa buhay ni Abraham. Kasi ang gusto natin, gumawa ang Diyos sa anibersaryo. Amen? Paano gagawa ang Diyos? Well, look at verse 2. And I will make of thee a great nation. Pangalawa, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Number 3, and I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Tatlong I will. Sabi ng Diyos, Abraham, pag sumunod ka lang sa akin, kahit mukhang imposible, kahit matagal, I promise you, ako ang gagawa sa buhay mo. Sa huli, ako ang gagawa sa buhay mo. Makikita mo yan by faith. Amen? At nangyari yan, natupad sa buhay ni Abraham. Pero the chapter previous, makita na natin naman, 3, let us. Tatlong, yung tao ang nagsabi, kami ang gagawa ng sariling paraan sa buhay namin. Look at the previous chapter. Look at Genesis 11. Look at Genesis 11 quickly. Yung kwento naman ang Tower of Babel. You see, yung Genesis 12, nag-umpisa ang Diyos sa isang tao, sabi niya, I will make of thee a great people. Sa Genesis 11, ang mga tao kusang sabi, we will make ourselves a great people. Tignan niyo po sa Genesis 11, verse 1. And the whole earth was of one language and one speech. Isang lingwahe lang, ano? Ano yun? Hindi English. Paniwala ko po, Tagalog. Amen? Kaya bagamat subalit ng tapat ang mahalaga, tayo magkaintindihan. Amen? Amen? Pero kung ano man yun, verse 2, and it came to pass as they journeyed from the east and they found a plain in the land of Shinar, they dwelt there. Now, pansinin nyo yung tatlong let us. And they said one to another, go to, let us make brick and burnt them thoroughly. And they had brick for stone and slime they had for mortar. And they said, go to, yan na naman, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven. Pangatlo, and itong worse, let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So sa Genesis 12, tatlong I will, sabi ng Diyos. Sa Genesis 11, sa Tower of Babel, tatlong let us. Yung isa, pinatayo ng Diyos. Yung Genesis 11, pinabagsak ng Diyos doon sa Tower of Babel. Kasi ito ang problema. Pag may taong nagsabi, I will make a name for myself. Ang Kristiyanong gustong sumikat. Ang Kristiyanong na-open sa pastor pag hindi siya ang ipin-special number. Amen? Ang nanay na kapag yung anak o yung apo niya hindi pinakanta sa harapan, nagagalit. Amen? Let us make a name for ourselves. Yan ay problema sa Kristyanismo. Yan ay problema sa mga church po natin. Dahil ang sabi ng Panginoon, whosoever shall exalt himself shall be abased, but he that shall humble himself shall be exalted. Amen? Amen! Kaya buti nilang humble po tayo dito lahat ngayon. Amen? Ang daming hindi humble. Ang humble, ang humility, ay may nagsulat ng libro, may isang pastor nagsulat ng libro, How to Achieve Perfect Humility Like I Did. Amen? Hindi na humble yun. Amen? So, ang humility, hindi natin iniisip sarili natin, kundi iniisip natin itaas ang pangalan ng Panginoon. Amen? Itaas ang kanyang pangalan. Kaya, ang tinataas po natin pangalan ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pero yan ang ginawa ni Abraham. Tinaas niya ang pangalan ng Diyos. Pero ang mga influential at mayaman na tao sa Genesis 11, ang goal nila ay taas ang kanilang sariling pangalan. Kaya ang tinataas natin pangalan, lalo na sa panahon na ito, hindi po politiko. Amen? Wow! Baka mag-away ang church pag pinag-usapan ang Duterte at Marcos. Amen? Kaya ang pag-usapan na natin ay ang Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi natin, wala tayong pakialam sa pangalan ni Marcos, sa pangalan ni Duterte, wala tayong pakialam sa pangalan ni Mr. Kibuloy, kay Mr. Manalo, kay Maria, sa mga santo, o kay sinuman politician. Ang pakialam po natin ay itaas ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Because He will save many people pag siya ang ating itinaas. Amen? And so katulad po ni Abraham, we must listen to the voice of God. At pag pinakinggan mo ang kanyang boses, magbibigay siya ng direction para sa tagumpay sa buhay mo. Amen? Kaya lang, ang problema natin ngayon, ang daming boses.
na kumakausap sa Kristiyano. Minsan may boses ng kapitbahay, may boses ng kaaway, may boses ng diablo, may mga marites sa kanto. Amen? Marami na, hindi lang marites. May marites, anong latest? Mariela, elaborate mo pa. Marisol, makisulsol. Marami yan. Pinaka-worst si Mariposa, ipus mo na. Amen? Meron pang tolits, ano nga ba yung tolits? It's time for revival. Amen? Pero maganda pag revival service, ang marites pwede maging maritistify. Amen? Ang marisolsol pwede maging marisol winner. Amen? Amen? Okay? Kasi babaguhin ng Panginoon ang boses na sinusunod mo sa buhay mo. You see, we listen to the voice of God. And God's voice is the word of the Lord. Now, sa panahon ni Abraham, to be honest, iba nun. Kasi ang napakinggan ni Abraham, literally, voice ng Diyos. Amen? Can you imagine? Boses ng Diyos, marinig mo. Noon, kumakausap ang Diyos sa tao sa pamagitan ng propeta, pag nadaan ng propeta. O kaya, anghel, o kaya, vision or dreams. Hindi na po ganun ngayon. Amen? Pag ikaw ay natutulog at narinig mo ang boses na may pinapagawa sa iyo, hindi Diyos yon, misis mo yon. Amen? Amen? Oh, di ba mga misis, kahit sa pagtulog namin, wala kaming pahinga. Nagsasabi na kayo ng gagawin namin. Amen? Para sa kinabukasan. Hindi pa nga tapos yung isa, may bago na naman pinapagawa. Ang Diyos, thank God, hindi ganon. Amen? Ang Diyos ngayon ay kinakausap tayo sa pamagitan ng kanyang salita. Amen? Kaya sabi ni Peter noon, wow, we heard the voice of God on the mountain. Sabi niya, narinig namin, sabi ni Pedro, doon sa 1 Peter, we heard the voice of God. Pero now, sabi niya, we have a more sure word of prophecy. Amen? Mas tiyak kaysa sa boses ng anghel, mas tiyak kaysa sa boses ng sinumang tao, is the voice of God. Amen? Hindi ka liligawin ito. Liligawin ka ng puso mo. Pero the word of God, kailanman hindi ka bibiguin. Amen? It will lead you in the right direction. Amen? The word of God is a light into our path. Amen? Ito po yung nagbibigay liwanag sa atin. At habang tumatagal ang buhay Kristiyano, mas lalong lumiliwanag ang ating daan. Amen? May mga panahon na tilang hindi natin alam ang gagawin. But just trust the Lord and He will show you His light. Amen? The word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. You see, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Here's a great verse. Puntaan nyo po, imarka nyo sa inyong Bible kung hindi nyo pa nagawa. It's a great verse, Proverbs 4, verse 18. Medyo na-overlook minsan, pero maganda itong gabay sa buhay. Proverbs 4, verse 18. Proverbs 4, verse 18, patungkol sa voice at direction ng Diyos sa ating buhay. Of course, we know Psalm 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet. Pero ito itong Proverbs 4, verse 18. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Amen? Sa umpisa ng Christian life, talagang hindi mo alam, talagang step by step. Amen? Talagang halos ituro sa iyo ng pastor ang verses na dapat mong sundin. Amen? Pero the more tumagal ka sa Christian life, the more it is as a shining light. Amen? Yung verse na yon sa Proverbs 4 verse 18, pag tinagalog natin ay ganito, ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang naglalakbay. Amen? Amen? You see, as you follow God, with each step na alam mo that He wants you to take, pag kinuha mo yung step of faith, bibigyan ka ng Panginoon ng susunod na steps of faith. Amen? Pero hanggat hindi mo ginagawa yung pinapagawa ng Diyos, hindi kanya bibigyan ng more liwanag. Ba't kanya bibigyan ng dagdag liwanag sa buhay mo kung ang magpabautismo man lang hindi mo gagawin? Amen? Kung ang pagsunod sa salita ng Diyos, hindi mo gagawin. God gives you the light for the next step. And then we are to grow in our knowledge, in our following of the Word of God. Saka pa lang siya magbibigay sa iyo ng further instruction. Kay Abraham, ito ang unang step. Nabasa natin. Get thee up from thy kindred and go
into a place. Amen? Hanggat di siya alis doon, hindi magbibigay ng Panginoon ng susunod na direksyon sa kanyang buhay. Sabi ng Diyos kay Abraham, iwanan mo ang iyong kamag-anak, iwanan mo ang mga kalahi mo, at pumunta ka sa isang lugar na ituturo ko sa iyo, a strange country. Di ba nabasa natin sa Romans 4? Alam mo, yun din po nangyari sa buhay ng inyong lingkod. Ako'y masaya, naglilingkod doon sa Amerika, at sabi ng Diyos, iwanan mo ang mga kalahi mo. Iwanan mo ang mapuputi at puntahan mo ang mga kayumanggi. Amen? Sabi ng Diyos, iwanan mo ang mga tatangos ang ilong at puntahan mo ang mga ganito. Amen? Ay. Puntahan mo ang mga cute na ilong. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, iwanan mo ang Amerika and go into a strange country of the Philippines. Kung saan kumakain ng balot. Kumakain ng dinuguan. Kumakain ng ano pa nga ba? Amen. Ha? Isaw. Amen. Kikiam. Fishball. Wow, what a revival. Amen. May nare-revive doon sa likod. Amen. Kumakain ng aso. Amen. A strange country. Puntahan mo yung lugar na ang tao nagsisimba. Late! Oh, wala nag-amen. Balik na tayo sa pango. Amen? Alam niyo po, sabi nung nag-aaral ako ng bata doon nag-mission ng tatay ko sa Zambales, yung mga bata, pinipitik yung tenga ko, tuwan-tuwa kasi maputi namumula daw. Amen? Imagine yung pangangapi na naranasan ko. Kaya gaganti ako lahat ngayon dito eh. Amen? Kaya, tapos sabi nila, kano, hindi luto. Sabi nila, nung si Bathala gumawa daw ng tao, dun sa kawayan, yung unang batch, kumulang ang pagkaluto. Kami raw yun, mga Amerikano. Oh, may nag-amen pa. Wala sa Bible yan. Nung pangalawang batch daw, sumubra yung timpla, yun daw ang mga, nasaan yung bisita natin kanina? Uy, may tumawag, buti na lang, amen? Can you imagine? Paniwalan nyo, nasunog sila. Pero nung gumawa ang Diyos ng pangatlong batch, eksakto raw ang timpla, yun daw ang mga Pilipino. Wala sa Bible yan, amen? Ang nasa Bible po natin, we are all fearfully and wonderfully made. Amen? Kasi yung iba, wonderfully. Yung iba, fearfully. Amen? Pero, gawa ng Diyos. Ba't ba tayo napunta ron? Oh, sabi ng Diyos, iwanan mo ang mapuputi. Puntahan mo yung mga kayumanggi. Get thee out and leave thy country. Alam niyo po, ganun, hindi man ibang bansa, pero tinawag ka ng Diyos to leave your comfort zone and to follow the Lord. Amen? Comfort zone, delikado yan, parang comfort room. Pag lagi ka na sa comfort room, LBM ka na. Kaya ang Kristiyanong ayaw mag-soul winning, LBM na Kristiyano yan. Ayaw niya umalis sa comfort. Amen? Wala na nag-amen. Ayun, amen. Kaya sasama sa motorcade lahat. Amen? Kahit kalabaw, kahit kuliglig, kahit bisikleta, amen? Kahit roller skate, kasama kayo doon. Amen? Amen. Amen. So, that brings us to the third. Number 1 was the vitality of faith. Number 2, the voice of faith. Number 3 na po, kung may amen. The venture of faith. Venture of faith. Now, ni-preach ko to noon sa San Pedro, akala ng isang membro, the denture of faith. Hindi po denture, ha? Ano yun? Pustiso ng pananampalataya. May mga nangangailangan nun, ngayon nakikita ko, amen? Pero, hindi pustiso ng pananampalataya, kundi venture. Ano yung venture, pastor? Di ba, narinig natin, business venture. Di ba? Sapalaran. Pagpasok sa isang bagay na hindi ka sigurado kung anong kalalabasan. Amen? The venture of faith, yung ginawa ni Abraham. Sabi ng Panginoon, umalis ka at sumunod ka sa akin. Saan, Lord? Hindi niya alam. Amen? Hindi niya alam, hindi niya pa alam, basta ang alam niya ay dapat siya sumunod sa Diyos. You see, the voice or the venture of faith will always lead you forward. Amen? Forward, never backward. Sabi ko ng Bible, listen to this verse, Hebrews 11 verse 8, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance,
obeyed. Yun yung venture. He went out not knowing whither he went. Yan ang faith. Isipin mo, hindi niya alam ang mangyayari. Hindi niya alam kung saan yung bansang Israel ay bibigay sa kanya. Basta sinabi niya, sabi ng Diyos, umalis ka dyan. One step of faith at a time. Amen? Kaya pinagpala ang gawain dito. Thank God, Pastor Bong, one step of faith at a time. Amen? Ngayon, may bago, puno na agad. Amen? Paano pa kaya sa Sunday? Amen? What a blessing. One step of faith at a time. May tinawag na lingkod ng Diyos. Kaya lang tayo nandito ay may mga tinawag na lingkod ng Diyos, iniwan ang kanilang comfort, nangaral sa mga lugar natin. Amen? That's the reason I'm saved. That's the reason you're saved. It's the venture of faith. Alam nyo, si Abraham parang tumapak sa ere, hindi niya alam ang pupuntahan niya. Ngayon, kanina pagpunta rito, meron akong GPS, nakabukas. Nagsasabi yung boses, di ba? Turn right, turn left here. Boses babae, nag-uutos sa akin. Tapos may Waze din ako. Boses babae din, nag-uutos sa akin. Tapos matindi, may misis din ako. Amen? Boses, kumanan ka dyan. Amen? Kaya, may voice. Amen? Pero, ibang voice yun. Amen? Pero, may direksyon. Ngayon, si Abraham, nung panahon na yun, wala siyang GPS. Basta ang alam niya, sumunod siya sa Diyos. At tumatapak siya sa pananampalataya. Amen? It's one thing to step pag nakikita mong tatapakan mo. Pero yung hindi mo alam ang tatapakan mo, just by faith, nag-commitment ka. Amen? By the way, kung nag-commitment kayo, kumpletuhin nyo. Amen? Pero by faith, diba, ang mga young people na bibilib sa mga nagdadunk, nakikita nila, Michael Jordan, parang tumatapak sa ere. Amen? Mas mabilib kayo sa pastor nyo, tumatapak sa pananampalataya. Amen? Para siyang nakatapak sa ere, para siyang nagti-360. Amen? Para siyang ginagamit talaga ng Diyos. Bakit? Stepping on faith. Amen? The step of faith or the venture of faith. Kaya ang tanong ngayon, anong pinapagawa sa iyo ng Diyos? Anong parte mo sa anibersaryo? Okay? Well, I promise, hindi matagal. Or else, pagalitan ako ni nanay. Amen? Kaya number 1, was the vitality of faith. Number 2, the voice of faith. Number 3, the venture of faith. Anong gagawin natin para sa Panginoon? But number 4, the last one, is this, the victory of faith. Amen? The victory of faith. You see po, faith will always win. Amen? Faith will always, minsan, it takes time to see. Pero sa dulo, faith will always win. Amen? Kaya don't listen to the voice of doubt. Don't listen to the voice of discouragement. Don't listen to the voice of critics. Amen? Don't listen to the voice ng mga sanbalat na hindi alam kung saan ang balat nila. Amen? Follow the voice of God because it will always lead you to victory. Amen? Faith, inaawit po natin, faith is the victory that overcomes the world. Amen? Kaya faith will always lead to victory. At tingnan niyo po sa buhay ni Abraham. Of course, nabasa po natin sa Romans 4 kung paano siya ginawang mabunga. Amen? But look at Hebrews 11 verse 12. Punta niyo naman doon sa Hebrews 11 verse 12. Sabi po ng Bible, tingnan niyo po dyan. Go ahead and take a moment. Turn to Hebrews 11 verse 12. Gawa ng kanyang pananampalataya sapagkat sabi about Abraham, it's by faith. By faith, Abraham. Now, verse 12. Therefore, umusbong o sprang there even of one, and of him as good as dead, as many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the seashore, innumerable. You see, dahil sumunod si Abraham sa voice of faith at sa venture of faith, naranasan niya po ang victory of faith. Amen? Victory of faith. Maraming trials sa kanyang buhay. Marami rin kabiguan na gawa niya sa kanyang buhay. Pero sa dulo po nito, he saw the victory of faith. His faith has blessed the whole world. Kaya po tayo nandito ngayon. In part, gawa ng pananampalataya ni Abraham. Dahil siya ay nanindigan, nagkaroon ng Jewish people, at naisilang ang tagapagligtas. Amen? Kaya tayo save lahat ngayon. You see, kung ikaw ay magiging faithful, magkakaroon ka ng bunga. Amen? Magkakaroon ka ng bunga. Maraming masisave gawa ng iyong pananampalataya. Hindi mo man makita lahat yan. Hindi man lahat yan mag-pray sa iyong harapan. Pero hindi mo alam ang magiging bunga ng inyong patutuo at ng inyong pagbigay ng tracts at ang gagawin ng Diyos sa motorcade. Amen? Basta ang alam natin, pagdating sa langit, doon na lang natin makikita ang bunga ng ating pananampalataya. Amen?
Amen. Sapagkat sabi ng Bible, whosoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Lahat ng gagawin ng Diyos, it is going to be built by faith. Ang Diyos ng mga naunang Amerikanong missionary dito ay Diyos din po natin. Amen? Ang Diyos sa mga dakilang gawain na Baptist sa Pilipinas o sa Amerika ay Diyos din po natin. We have the same God. The same God na babasa natin sa Bible that parted the Red Sea. The same God who made a way nung parang walang paraan. Amen? The same God who made a highway in the desert. The same God who made a table in the wilderness. The same God who said, I will build my church. Yan pa rin ang Diyos po natin. Amen? It's our faith in a great God. It is not that we must have a great faith so much as we have a faith in a great God. Amen? In a great God. At ang pinaka-example natin sa lahat ng ito ay ang Panginoon natin, Jesu Cristo. He had faith in the plan of His Father. At gawa nito, there's a great victory at the resurrection of the Lord Jesus Christ. Sabi po ng awitin, you ask me why I believe like I do. Why I'm so convinced that the Bible is true. I'm here to tell you, it is only because I've come through enough to see what faith does. Faith sees the invisible, believes the impossible, receives the incredible, no matter what was. Faith moves the unmovable. It proves the unprovable. For anyone willing to trust, just believe and you will see what faith does. Amen? Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, pag sinunod mo ako, maraming mabibless sa buhay mo. Sabi niya doon sa Genesis, all the nations of the earth will be blessed because thou hast obeyed my voice. Ito ang pangako ng Diyos kay Abraham. Pero totoo rin po para sa ating lahat na pag sinunod mo ang kanyang boses, maraming mabibless. Amen? Maraming maliligtas. Maraming mai-encourage. Just follow the voice of God. At pag ginawa mo yan, hindi mo natin lahat makikita. Sabi sa Hebrews 11, some of them, they saw not the promise. Hindi nila naabutan sa buhay nila yung makita ang lahat ng bunga. Pero pagdating natin sa langit, makikita natin. Amen? And when we get to heaven, when we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. Amen? When we all see Jesus, anong sabi ng kanta? We will sing and shout the victory. Amen? Kaya faith is the victory. So ang kailangan po natin ngayong gabi is a revival of forward faith. A revival of forward faith. Do you have the vitality of faith? Why not pray tonight? Lord, increase my faith. Kung ano yung pinagpipray kong bisita, Lord, double it. Help me to invite people. Why don't you pray, Lord, I want to follow the voice of faith. I want to take the step or the venture of faith. And Lord, I'm believing you for the victory of faith. Amen? Tayo po manalangin at tumayo po tayo lahat at pumikit, manalangin as Pastor Bong prepares to come. Let us pray. Dear Lord, salamat po sa inyong biyaya. Thank you, Lord, that we are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Salamat po na kung paano naranasan namin tagumpay sa aming kaligtasan. Ganoon din po ang intention nyo sa pamumuhay sa buhay Kristiyano. That we were saved by faith, now we must live by grace through faith. At ang tagumpay ay makikita po namin sa aming buhay if we keep taking the steps of faith. Lord, we pray for a great victory here sa araw ng linggo. We pray all the members ay revive, mag-participate, magsuporta sa gawain na ito at sa kanilang pastor at sa vision ng inyong salita. And we pray that we trust you for the victory. Tonight, give us a revival na mga puso lahat ay lumapit sa inyo. At bawat isa sa amin ay magsabi, Lord, increase my faith. Increase my faith. Gusto ko pong sumampalataya ng lubusan sa inyo at patuloy to take the steps of faith na binibigay nyo sa aking buhay. Ito pong aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Bong. Praise the Lord. What a great revival message tonight. That's what we need. We need to go forward by faith. Kaya salamat sa mensahe. Kung Diyos nang usap sa atin, everything begin by faith.
We do things by faith. Everything we do is by faith. That's what we need tonight. We need to increase our faith in order for us to go forward. Kaya bang tinutugtog ay panyaya, the message is very clear tonight. We need faith. More faith to bring 5 visitors more this coming Sunday. You are in great need. We need great faith. You have problem, you have sickness, whatever burden in your heart. Tonight, why not come in the altar? You are discouraged, you are disappointed, your doubt, why not come in the altar and ask God for revival tonight. Don't go home without revival. Ask God for revival tonight. Come to the altar. God is waiting for you. Please come to the altar. Sige po. God is talking to you. God is speaking to you through His Word. Through His messenger. Sige po. Just come. Every family need revival. Sige po. Every couples need revival. Sige po, just come. Sige po, kausapin ng Diyos. Don't go home without talking to God. Don't go home without making commitment to God. Talk to God. Come to the altar. Here is the presence of God, willing to listen to you. He is interested to listen to you whatever problem you have tonight. Whatever commitment you have tonight. Talk it. Give it to the Lord. Sige po. Sige po. You want to give thanks to the Lord? You want to praise Him? Or the goodness and faithfulness in our lives? Thank you for His provision. Why not come in the altar and give thanks to the Lord? Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Sige po. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for great message tonight. Thank you.